So what's up people? Bablog muna ako bago ko umuwi kasi wala tayong content ngayong day dahil tayo ay na-busy. So naalala nyo ba to? Itong piyesta na 2012 na to. Ito yung una namin binlog dati na hindi namin ni-release kasi hindi namin inapura dahil merong error sa gauge. May isang error lang na ilaw na nakabukas. So hindi namin ni-release to. Ang daming nag-comment, ang daming nag-view, ang daming natuwa kasi syempre imbis nga naman kumita na tayo hindi natin hinayaan na mapunta sa client yung sakit ng ulo at sa maliit na gauge lang hindi tayo nagpasira, so hindi natin binenta to. Ang malupit doon, may bumili nito, nagpa-reserve nito pa isa't kalating buwan na si sir. Sabi niya kahit anong mangyari re-reserve ko yan sir, ako gusto ko yung unit na yan. O biruin nyo yun guys ha, bayad na tong unit, dinaw na ni sir. May problema pa, parang a month na. John, lika John. Ang sabi mo kanina, wala tayong walang ano dyan. Wala rin tayong kinita dito. Tinatanong niya kung wala raw kinita. Wala po kaming kinikita dito, totoo lang. Kaso gusto lang kami, happy yung makabili. Goods yung unit, kahit wala kaming kitain, okay lang. Hindi, sinabi ko kasi kay Aljon, sabi ko, okay lang yan, walang kitain. Pero, yung unit naman na yan, kundi dahil dyan, hindi dadami ang ating supporters. Kasi, nakita nila dito, itong unit na to, kumbaga nga, ano nga to ano ba tawag dito? May sentimental value sa amin. Kasi, itong unit na to, parang ang nagmarka sa amin na GTA cars na kahit yan, maliliit na issue lang, di namin hinayaan. So, kukwento ko sa inyo kung bakit kung ano ulit, baka di nyo na maalala ang kwento nito. So, binlog kasi natin to dati nung una pa kasi meron siyang isang error, maliit lang. Ayoko nung error na yun, ayoko nga nang may error kapag nagre-release ng kotse kasi gusto ko, kahit second hand yan, goods yan, walang problemahin yung nakabili. Ito yung gauge niya na nakakabit. Ang problema na itong gauge niya, nakadaya yung ilaw. Merong yan, may tawag dito. Ano ba yung ilaw na nakapatay dito? Basta may ilaw na nakapatay dito no? Opo, may nakapatay po. May nakapatay dito na ilaw. So, anong nangyari? Hindi ko binenta dun sa nagpa-reserve. Sabi ko, sir, in-offeran ko na lang sila ng ibang unit. Kasi nga, ayoko silang bentahan ng may something. Okay naman siya, umaandar naman siya, and all goods kasi napalitan na yung trani nito. As in, eto lang ang problema niya, yung ilaw lang dito. May code lang dito na ilaw. So, di natin ni-release. May sumalo si Sir Mark. Sabi ni Sir Mark, matindi yun. Sabi niya ba naman sir, akin na tong unit na to. Dadawnan ko na. Willing ako to wait. Isipin niyo yun, willing to wait. Kalahating buwan. Matindi, no? So, ang ginawa namin, alam naman namin yan, kabisado na, medyo kabisado natin. Yung ilaw na to, isang pirasong ilaw lang nito, kailangan mo magpalit ng gauge. Ngayon, pinalitan namin tong gauge. Bumili kami ng bagong gauge yung nakakabit ngayon doon. Ang problema, pagkabit namin ng gauge, yung nabili pala namin gauge, may problem din. So, anong nangyari? Nag-short. Nung nag-short yan, ang nangyari, nasira yung immobilizer. So, immobilizer is yung program ng susi ng kotse. So, hindi na siya ma-start. Ang problem niya na is yung software. Dahil lang dito sa gauge na to. So, imagine, okay yung engine, okay yung tranny, naging problem niya lang is yung immobilizer. Kaya matagal yung inintay namin kasi murder pa kami ng mga, ang tawag dito, kung ano-ano para magawa yung immobilizer. So, nagka-problema siya dahil dun sa ginawa. Dahil lang gusto nating ma-perfect tong isang gauge na to. Papasilip ko yung loob, Teka lang, Kuya Edwin, sisilipin ko lang. Thank you. Ayan yung gauge na bago niya. Walang error. So, yan yung naging problem niya. Nung pinalitan namin ito, lahat ng ilaw nito, nabuhay namin, nakumpleto namin. Ang problema, nasira namin yung immobilizer. So, kami naman na nakasira ng immobilizer. So, inantay pa namin na ma-program to through Ford, through PTS para ma-program lahat nung kanyang dapat i-program na immobilizer. Kaya kami natagalan. Pero the end is near. Mukhang kukuhanin na talaga siya. Kaya nakakalungkot. Dati doon nakaporma yan sa loob. Kaso lang may bago na tayong ino-operahan doon. Ayun all in yan. Yung glue na yan. All in. Dinaya rin yan ng nabilan nung unang may-ari. So
Ang hatol natin dyan, umaanda rin na uwi ni Jared yan pa uwi. Kaso ang hatol dyan, engine and transmission. So baklas lahat yan. So tapos na ito, maandar na itong si 2012. Pine-prepare na namin kasi kukuhanin na ni Sir Mark Mukhang hindi ko na kayang patagalin, talagang mukhang magpapaalam na. Anyways, tomorrow ipaparehistro namin to kasi inabutan na ng sa amin, tawag dito, expired ng buwan. So yung dalawang gulong niya papapalitan din namin, tong harapan, then double check everything. Kung aabot, madi-deliver siguro to by tomorrow kasi nag-request yung may-ari. Pero kung hindi naman natin, ang target kasi namin talaga is Friday. Nag-request lang si sir. Pero kung kaya, sige. Pero cleaning na lang naman na matindi to and double check ng mga kung ano-ano. Dahil parang a month na nung huli namin pinatakbo to sa labas Dahil nga dun sa immobilizer. Ang kwento ng kotseng immobilizer. Parang ayaw magpabenta nga nito. Parang ayaw sumama dun sa buyer. So, buti na lang sinalo ni Sir Mark. So, salamat Sir Mark napakabuti mo. And sobrang tiwala mo sa amin. Kaya, eto, kahit walang kita yan, hindi naman walang kita. Siguro meron naman siguro mga 10 o 15, mga ganun. It's all goods kasi eto naman yung unit na naglagay sa amin sa mapa. So, thank you and maraming salamat po dun sa ating mga supporter. Salamat po. Bukas ulit.